Vince, Ye magandang hapon dito sa California. mhm. Sir, may mga nagtatanong, unahin ko muna sir itong, lumalabas nga na balita regarding dito sir sa Johnson& and Johnson. I don't know kung may balita diyan sa inyo dito sa neurological disorder, sa mga naturukan sir ng GNJ. Ano yung mga, kuwan 'to, sir, yung mga information diyan sa inyo sir regarding dito? So based sa information from CDC or Center for Disease Control and Prevention, may nakita silang side effect ng naturukan ng Johnson& Johnson's. Um, ang data nila ay 8.1 in every 1 million na injeksyonan. Mhm, And ito naman ang GBS or Guillain-Barré syndrome ay common ito siya na part ito siya ng side effect ng vaccination kagaya ng flu vaccine. Usually nakikita din diyan sa mga side effect nila. So ito under study siya ngayon, and ang sabi ng CDC ay 'wag matakot sa side effect dahil ang benefit ng vaccine na ito ay mas maganda kaysa sa risk na wala kang vaccination. mhm. Okay. Sir, pakiklaro nga sir, anong sinasabing neurological disorder? So itong GBS na ito or Guillain-Barré syndrome, ang nangyayari dito ay sinasabi nila na yung autoimmune system ay inaatake niya yung nerve ng katawan. Ano ba itong nerve na ito? So ang sarili nating katawan, may mga nerve tayo. Halimbawa dito sa paa, sa kamay, kasi ito yung mga tinatarget ng GBS na ito. Ang inaatake dito yung covering ng nerve natin na tinatawag na myelin sheath. So once na-atake ito siya, ang conduction ang function ng nerve na ito ay ang isang tao nagkakaroon ng tingling or numbness or sakit sa kanyang paa, at saka ang nangyayari dito hindi lang isang paa kundi dalawang paa, may numbness or tingling, o kaya ang sa kamay ay affected. Kasi itong GBS na ito, Guillain-Barré syndrome, tinatawag din nila na gradual blocking sensation, meaning pati kamay affected, paa, dahil part ng peripheral nervous system. So kung ating utak, ating spine ay tinatawag na CNS or Mm. Central Nervous System, itong Guillain-Barré syndrome ay inatake niya yung peripheral nervous system na ang cover niya ito, ang sakop nito ay kamay at paa. Sometimes naabutan din yung facial nerve natin, cranial nerve, pero Mm. most of the time na dito sa paa at saka sa kamay. Yung ba sir, yung mga naturukan nitong Johnson& Johnson, hanggang ngayon sir, hindi pa rin makagalaw yung kamay? Mahirap pa rin sir? Gano'n ba yun sir? May mga na-monitor sila na halimbawa may 8 pasyente out of Oo. 1 million na na-injeksyonan ay may manifestation ng numbness. Meaning ano Hmm, bang numbness sa Tagalog? Parang nagnanumb ano? hmm, At saka under monitor sila. And then usually nare-resolve ito, pero may isang reported case na namatay, 57 years old, pero may comorbidity siya, may other sakit siya na mhm, hindi lang cause ng injection na ito. mhm. So ibig sabihin sir, itong, bakuna na 'to, puwede naman masabi sir na delikado sa may mga comorbidities 'no sir? Ang usually ang bakuna is delikado siya 'pag ikaw ay may severe allergy reaction. Sa Johnson& Johnson's, nakita din nila ito. Sa Pfizer, Moderna, ito din, severe allergic reaction ang binabantayan nilang side effect. Ang Hmm, sa Johnson& Johnson's naman, may nakita silang mga blood clot hmm, na nangyayari. Ah, sa Pfizer, Moderna naman ay may nakikita silang pagmamaga ng puso. So, yun ang mhm, mga side effects ng mga vaccination na ito. And all in all, maliit na porsyento ito sa data, sa number ng mga na-injectionan. At ang sabi ng CDC ay safe pa rin
na magkakuha ng vaccine. Safe pa rin ang tao na bigyan ng vaccine. Oh, pero ito may mga allergies, sir. May mga karamdaman, mga comorbidities, lalo kung grabe, sir. Dapat ba hindi na dapat turukan itong vaccine, sir? Ibang Pwede, bakuna na lang. pwede silang turukan, kaya lang dapat na monitor sila ng mabuti. Close monitoring ang gagawin sa kanila, especially first 15 minutes or 30 minutes after na-injectionan sila ng vaccine na ito. Okay, yung Johnson & Johnson, mga ilang days yan, sir, mararamdaman mo yung parang yung epekto, sir? Oh. So ang Johnson Johnson naman, ang sinasabi sa study nila ay 8 to 10 weeks, meaning 2.5 months. 2 to 2.5 months ang monitoring. Mhm. Oh, yun. Oh. So, well, anyway, sa effect kasi, sir, sa nitong mga bakuna, alam na itong Delta variant na lumabas yun, sir, ano ba to? Pare-pare ba, sir? Or may mga, kasi yung ibang bakuna, bumababa daw yung effect kasi pag kalaban itong Delta variant, sir. So ang kabuuan ay ang bakuna na ito ng COVID-19, dinalabanan nila itong mga variants na ito. Kaya dinalabanan itong Delta variants pero wala pa masyadong data compare sa mga naunang variants ng coronavirus infection. Ang sabi ng CDC ay kaya na labanan ng vaccine na ito, ang Delta variant. Ang problema lang ngayon dito sa US based sa statistics, ang mga na-hospital na may coronavirus infection, 97% sa mga na-hospital na may coronavirus ay unvaccinated. Ibig sabihin, walang bakuna. At yung mga namamatay na cause ng coronavirus ay 99.5% na namamatay ay walang vaccine. So, mas safe pa rin na magkaroon ka ng vaccine para maiwasan natin yung pagka-hospital at para maiwasan natin yung pagkamatay because of coronavirus infection. Oh, may study na ba, sir, kung hanggang kailan magiging epektibo itong bakuna sa katawan mo, sir? Ang pinag-aaralan nila ngayon ay yung longevity or effectivity ng bakuna na ito. Iniisip nila abutin ng 1 taon or more than that. Pero wala pang data dahil last December lang tayo nagsimula dito sa Amerika ng vaccination, December 14. So usually it takes like 1 year para magkaroon ng projection yung study nila kung hanggang kailan yung effectivity ng bakuna na ito. Oho. Okay, kasi yung iba, sir, sabi may 6 na buwan, may 1 taon. Pero itong yung sinasabi sir na pangatlong bakuna, ito ba yung tinatawag na booster? Tama ba yun, sir? Yes, ang booster dose ay sinasabi naman nila pero ang sabi ng CDC hindi pa kailangan ng booster dose. So yung bakuna ng Johnson Johnson's na 0.5 ml, isang turok lang ay sapat na yan. Ang sa Pfizer Moderna, 2 turok yan, at least 2 weeks apart, okay pa rin yan. Hindi kailangan ng booster dose according to Dr. Fauci and Dr. CDC dito sa US. Oo. So, yung Johnson & Johnson, hindi na talaga, sir, kailangan ng booster pa. Hindi pa kailangan ng booster. Lahat sila. Johnson Johnson's, Pfizer, Moderna, at saka ibang mga vaccines, hindi pa kailangan ng booster dose according sa study ng Center for Disease Control. Sir, pinag-uusapan itong Delta variant, kaya makahawa hanggang 8 katao, sir. Ano yung explanation dyan sa inyo, sir? So Yes. itong Delta variant naman ito, yung infectious rate niya ay matindi compare sa mga nauna na mga variant dahil itong Delta variant na ito, ang transmission niya ay napakabilis. Very potent ang tawag sa kanya. So mahirap siya i-control. Doble or triple ang kayang i-infect at mabilis ang pagkalat niya. Kaya ang inaatake nito ay usually yung mga tao na walang vaccination dahil prone sila sa infection, madali silang makapitan ng infection. Kung may vaccination ka naman, at least may sarili kang protection, papasukan ka ng infection, yung katawan mo ay lumalaban sa virus na ito dahil may vaccine ka na, yung katawan mo ay na-train na nag-ehersisyo na panlaban sa virus na ito. Okay. Posible pa ba, sir, may mga mutation pa, sir, na susunod, mas matindi? Kasi
sinasabi pag mutation, sir, parang may bago na naman, mas nakakahawa, mas nakakamatay. Posible yun, sir? Posible kasi viral, nag-mutate sila eh. Nagkakaroon ng resistance, nagkakaroon sila ng panibagong ah, presentation. Kaya ito, expect natin yan na may mga bagong virus naman na parating. So, importante is tuloy-tuloy pa rin ang atong social distancing, yung hand washing, frequent hand washing, mask, wearing of mask, importante para maiwasan natin yung infection. At saka yung crowded places, iwasan muna natin yun dahil marami pa rin ang infection. Sa Pilipinas, out of 110 million na Filipino, parang 16 million pa lang ang naturukan. So, konti pa lang, mga less than 15% pa lang ng Pilipino ang na-injectionan. Dito sa US, out of about 350 million na Amerikano, naka 300 plus million na ang injection. And then, ang problema dito, maraming available na vaccination, yung mga tao ayaw magpa-vaccine yung iba because of political belief, no? Political belief. Sa Pilipinas, maraming tao gusto magpa-vaccine, walang available na vaccine. So yan ang problema ng dalawa. Okay. So yung pagtaas dyan ng COVID-19 cases nyo, sir, dahil ba dito sa Delta variant, sir? Dahil sa COVID infection, may Delta variant na rin. Yan ang pinaka-main na cause ng pagkalat ngayon. At saka yung mga tao na kinakapitan nito ay walang vaccine. Hindi nakapag-vaccine or vaccinate. So silang madali. Kaya sila, mga pamilya, mga grupo nila na pare-para sila na walang vaccine, nakakapitan. Silang tumaas ngayon, parang third wave ngayon, tumataas naman ang infection rate dito sa US. Okay, may target, sir. Back to normal dyan sa US, negative pa. So, ngayon, normal pa kami dito ngayon. Ini-emphasize lang yung pag-wear ng mask. Anytime, pwede kang umikot sa buong Amerika. Drive kang gusto mo. Walang lockdown. Yun lang sinasuggest nila na mag-wear ng mask indoors, especially pag sa loob ka ng mga building or paaralan or grocery store. Okay. Sir, ay tanong ko lang, may mga nagtatanong kung ano ba yung Novavax, ilalabas ba to na bakuna? Oo. Yung alin, anong ilalabas? Yung Novavax na bakuna, sir? Novavax. Hindi ako familiar sa... Bakuna na yan. Oo. May brand name ba siya or... Oo, parang gano'n, sir. Oo. O negative pa dyan sa inyo, sir? Wala pa? hindi ako familiar. Okay. How about, sir, ivermectin? Explanation dyan sa inyo, sir. Wala dito. Hindi ginagamit dito yung ivermectin. I think sa mga veterinary ang gumagamit niyan, sa mga hayop. Oo, ayun pala. Kasi dito sa Pilipinas, sir, ivermectin ginagamit sa may mga COVID, sir. Oo, pero one lang yun. Parang may mga usap-usapan lang yun, sir. Pero dyan sa inyo, walang confirmation, sir, kung ginagamit dyan sa inyo, sir. Wala dito. Hindi yan na-approve sa FDA. At saka kahit sa Pilipinas, hindi pa yan approve ng FDA sa Pilipinas. Okay. Remdesivir, sir. Yan, ang ginagamit yan. Isa yan sa mga viral medication na binibigay sa pasyente. Ayun. Oo. Mensahe, sir, sa mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa mga kapwa FW, sir, nanonood ngayon, go ahead, sir. Sa mga kababayan, ang importante sa ngayon, pandemic, ay maiwasan natin yung infection. Napakamahal ang magagastos ng isang tao na na-infect ng COVID na ito, na-hospital ka, especially pag nalagyan ka ng tubo. Pwede natin maiwasan ito. Avoid natin yung grupo na maraming tao, hugas ng kamay, wear ng mask, at saka pag may pagkakataon na mabigyan ka ng COVID vaccine, go ahead and have your vaccination. So, iwasan natin ang pagkasakit dahil mahirap, bawal magkasakit. Malaki ang gastos. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Gabriel Ortigosa, makamuting Brabant Court Air, California, USA.